Sa isang maliwanag ngunit malamig na umaga sa bayan ng San Vicente sa Hilagang Luzon, ang simbahan ay puno ng mga bisita. Ang bawat isa ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at paghahanda para sa pinakahihintay na kasal. Si Maria Teresa ay nakatayo sa gitna ng aisle. Hawak ang buke ng bulaklak. Ang dibdib ay puno ng pananabik at kaba. Ngunit bago pa man narating ni Andres ang altar, bigla siyang nawala. Ang kanyang upuan ay bakante. Ang bulaklak na kanyang hawak ay nahulog sa marmol na sahig at isang tahimik ngunit matinding katahimikan ang pumuno sa simbahan. Ang mga mata ng bawat bisita ay nakapuon sa puwang na iniwan ng lalaki at ang musika ng koro ay biglang huminto sa kalahati ng awit. Ang bawat segundo ay tila ba tumigil. Bawat paghinga ay may kasamang pangamba. Sa mismong sandaling iyon, alam ng lahat na may hindi pangkaraniwang nangyayari. At ang puso ni Maria Teresa ay tumibok ng mabilis na halinhinan ng takot at pagkalito. Habang ang mga tao ay nagtataka at nag-aalala, napansin niya ang sarili na kailangan niyang kumilos. Hindi niya maaaring hayaang magwakas ang araw na ito nang walang sagot. Ang kanyang isip ay nagdesisyon ng mabilis. Alamin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa maliit na bulong sa sarili, Maria Teresa, kailangan mong malaman ang lahat. At bago pa man tuluyang sumabak sa paghahanap, isang paanyaya ang dumating sa isip niya. Mag-subscribe sa channel. Dahil sa mga ganitong kwento, palagi siyang makakasama sa bawat hakbang ng paghahanap at pagtuklas ng katotohanan. Lumipas ang ilang sandali at unti-unting bumalik ang alaala ng nakaraan. Bago ang kasal, ang mga umaga sa San Vicente ay puno ng tunog ng dagat. Sa tahimik na baryo, ang bawat kapitbahay ay tila pamilya rin nila. Si Aling Rosa, ang may-ari ng tindahan sa kanto, ay palaging may ngiti at handang tumulong. Si Mang Den, kapitbahay sa tabi ng dagat, ay kilala sa karunungan at mga kwento tungkol sa nakaraan ng bayan. Ang bawat araw ni Maria Teresa at Andres ay puno ng simpleng ligaya. Mga hapon sa tabing dagat, hapunan sa ilalim ng buwan, at tahimik na paglalakad sa taniman ng bulaklak. Ngunit sa kabila ng ngiti at halakhak, may mga sandali na ang mga mata ni Andres ay tila ba nagtatago ng lihim. Mga sandaling nag-iiwan ng tanong sa puso ni Maria Teresa. Isang linggo bago ang kasal, natanggap ni Maria Teresa ang isang lihim na sulat. Walang pirma, walang pangalan, ngunit puno ng babala. Ang dress ay may kinatatakutan. Huwag mong hintayin ang huling sandali. Hanapin ang katotohanan bago siya mawala. Sa bawat salita, ramdam niya ang bigat na dala nito sa kanyang dibdib. At kahit pinili niyang itago ang sulat sa simula, alam niyang may kailangan siyang tuklasin. Ang bawat araw bago ang kasal ay may halong excitement at pangamba habang inihahanda ang kanilang puso para sa pinakahihintay na sandali, ngunit may anino ng lihim na nakapaligid. Sa ika-6 ng Pebrero, taong 2020, ang araw ng kasal ay dumating. Ang simbahan ay punong-puno ng bulaklak, kandila at mga ngiti ng pamilya at kaibigan. Ngunit bago pa man umabot si Andres sa altar, siya'y naglaho. Ang kanyang upuan ay bakante, ay nahulog sa sahig, at bawat mata ay nakatuon sa puwang na iniwan ng wala. Ang kasiyahan ay napalitan ng takot at pangamba, at bawat segundo ay puno ng tensyon. Hindi naglaon, sinimulan ni Maria Teresa ang paghahanap ng bawat bakas ni Andres. Bawat sulok ng kanilang tahanan ay inusisa. Bawat litrato, dokumento at liham ay sinuri. Lumang litrato mula sa laog, kuha noong bata pa si Andres kasama ang isang matandang babae.
Isang maliit na kahon na may lihim na dokumento at liham na halos hindi na mabasa ang pinta. Bawat detalye ay nagbigay ng higit pang tanong kaysa sagot. Bawat piraso ng palaisipan ay may sariling kwento. Habang lumalalim ang paghahanap, naalala ang mga nakaraang alaala, ang tahimik na umaga sa San Vicente, ang hapunan sa tabing dagat, ang paglalakad sa ilalim ng buwan, at ang mga halakhak na puno ng pag-asa. Sa mundong tila perpekto, may lihim na nakatago, at bawat hakbang ay nagdadala ng mas malalim na pagkaunawa sa relasyon nila at sa katotohanang naghihintay. Sa kabila ng takot at lungkot, alam ni Maria Teresa na sa huli, ang katotohanan ay magbubukas sa kanila at maaaring baguhin hindi lamang ang kanilang buhay, kundi pati ang mga susunod na henerasyon. Sa gitna ng kanyang determinasyon, isang panibagong paanyaya sa puso ang dumating. Kung nasisiyahan ka sa kwento, mag-subscribe sa channel at samahan ang bawat hakbang ng paghahanap ng katotohanan. Dahil dito bawat lihim ay natutuklasan, bawat emosyon ay nararamdaman, at bawat puso ay nahahaplos ng kwento ng tunay na pagmamahal. Paglipas ng ilang araw mula sa nakakabiglang pangyayari sa kasal, ang tahimik na baryo ng San Vicente ay tila nagbago. Si Maria Teresa ay hindi makatulog. Bawat gabi ay ginugugol niya sa pagsusuri ng bawat liham, litrato at dokumento ni Andres. Ang unang malaking pagbabago sa kanyang mundo ay dumating sa isang hapon habang siya'y naglalakad sa tabi ng dalampasigan. Sa isang sulok ng kanilang lumang bahay, natagpuan niya ang isang kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kama ni Andres. Ang kahon ay may lamang mga sulat, dokumento ng lupa sa lawag at ilang lumang litrato, kasamang isang babae na hindi niya kilala. Ang bawat pahina ng sulat ay nagbubukas ng bagong tanong. Ang isang sulat, nakasulat sa maingat na sulat kamay ni Andres, ay nagsasaad ng lihim na pagkakautang ng kanyang pamilya sa isang matandang kaibigan sa lawag. Isang utang na tila may kaugnayan sa mga nakaraang taon ng kanyang buhay. Sa bawat linya, naramdaman ni Maria Teresa ang bigat ng lihim na matagal nang nakatago. Lihim na hindi niya noon napansin sa ngiti at haplos ng bawat araw kasama si Andres. Ang baryo ay unti-unting nagbabalik sa normal, ngunit ang mundo ni Maria Teresa ay hindi na pareho. Ang mga kapitbahay ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Si Aling Rosa sa tindahan, si Mang Ben sa pagbibigay ng payo sa mga kabataan. Ngunit ang bawat tanong sa puso ni Maria Teresa ay nagiging mas mabigat. Ano ang ginagawa ni Andres sa lawag? Bakit hindi niya ito nasabi? Ang bawat sagot ay tila malayo at bawat tanong ay nagdadala ng panibagong pangamba. Isang gabi, habang binubuksan niya ang mga dokumento, napansin niya ang isang lumang litrato na kuha sa isang maliit na simbahan sa lawag. Si Andres, bata pa, ay kasama ang isang matandang babae. Nakangiti ngunit may halong lungkot sa mata. Ang mukha ng babae ay pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Ang bawat detalye ay nagdadala ng kakaibang kilabot sa kanyang puso, at ang tanong ay paulit-ulit. Ano ang lihim na ito? Bakit ito nakatago sa kanya? Ang unang virada ng kanyang buhay ay hindi lamang sa pagkawala ni Andres sa araw ng kasal, kundi sa pagtuklas ng isang mundo na hindi niya alam na umiiral. Ang lihim na ito ay nagdudulot ng unti-unting pagkakaiba sa kanyang pakiramdam sa bawat araw. Ang kanyang tiwala ay nasubok at ang kanyang puso ay pinapasan ang bigat ng mga lihim na natutuklasan. Habang lumalalim ang kanyang pagsusuri, nakakita siya ng indikasyon.
na may mga taong maaaring may kinalaman sa pagkawala ni Andres. Ang ilang lumang sulat ay naglalaman ng pangalan ng mga kaibigan at kakilala mula sa laog. Mga pangalan na dati niyang hindi pinansin. Ang bawat pangalan ay may kasamang petsa. Bawat petsa ay may kasamang pangyayari. At bawat pangyayari ay nagdadala ng bagong palaisipan. Ang bawat hakbang ay tila ba nagbubukas ng bagong kabanata at ang bawat kabanata ay puno ng tensyon. Sa pagdaan ng panahon, ang baryo ay patuloy sa pang-araw-araw na buhay nito. Ngunit sa mundo ni Maria Teresa, walang katahimikan. Ang bawat hapon ay ginugugol sa pag-iisip. Bawat gabi ay puno ng pagtatanong. Ang kanyang puso ay naghahanap ng sagot. Ngunit ang bawat sagot ay tila may kasamang bagong tanong. Ang kanyang mga magulang at kaibigan ay nag-aalala. Ngunit ang lihim na bumabalot kay Andres ay nananatiling misteryo. Sa unang pagkakataon, si Maria Teresa ay nakakita ng malalim na koneksyon sa nakaraan ni Andres. Ang mga flashback ay nagsimula, mga alaala ng batang Andres, ang kanyang pagkabata sa laog, ang kanyang mga pangarap at ang mga lihim na tinatago niya sa bawat ngiti. Ang mga detalye ng kanyang nakaraan ay nagbukas ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ano ang dahilan ng kanyang mga lihim? Bakit hindi niya ito nasabi sa akin? Ang bawat tanong ay nagdudulot ng pagpag-alala. Ngunit kasabay nito, nagdudulot din ito ng determinasyon na malaman ang buong katotohanan. Ang baryo ng San Vicente ay puno ng mga kwento at bawat kapitbahay ay may sariling pananaw. Ang ilang mga tao ay nakakita sa kanya na nag-iisa sa tabing dagat, nagmumuni-muni at nag-iisip ng susunod na hakbang. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng bagong tanong. Bawat sagot ay may kasamang panganib. Ang bawat lihim na natutuklasan ay nagdadala ng higit pang tensyon sa kanyang buhay. At sa bawat sandali, ang cliffhanger ay nagiging mas matindi. Hindi pa tapos ang kwento at bawat hakbang ay nagbubukas ng bagong kabanata sa kanyang paghahanap. Habang lumalalim ang kanyang paghahanap, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Kung ako ang nasa kanyang lugar, ano ang gagawin ko? Ang tanong na ito ay hindi lamang para kay Maria Teresa, kundi para sa bawat nakikinig sa kanyang kwento. Sa gitna ng tensyon at hindi tiyak na inaharap, may pagkakataon na ang bawat isa sa kanila ay maaaring magtanong sa sarili, ano ang gagawin kung ang mahal mo sa buhay ay biglang naglaho at may lihim na bumabalot sa kanyang nakaraan? Ang baryo ay patuloy sa kanyang tahimik na ritmo. Ngunit ang mundo ni Maria Teresa ay nagbago. Ang bawat paghinga, bawat hakbang, at bawat sandali ay puno ng tensyon, pag-asa, at pangamba. Ang bawat lihim na natutuklasan ay nagdadala ng mas maraming palaisipan, at ang bawat palaisipan ay naghihintay na masolusyonan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang paanyaya ay dumating muli. Kung nais mong samahan si Maria Teresa sa kanyang paghahanap ng katotohanan, mag-subscribe sa channel. Dito bawat lihim ay matutuklasan, bawat emosyon ay mararamdaman, at bawat sandali ay maguhubog sa puso ng bawat manunood. Ang unang virada at paglago ng conflict ay nagbigay ng simula ng isang masalimuot na kwento. Isang kwento na puno ng lihim, pangamba, at hindi inaasahang pag-ikot. Sa bawat araw na lumilipas, ang paghahanap ni Maria Teresa ay nagiging mas matindi, at ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya sa mas malalim na kaalaman ng nakaraan ni Andres at ng lihim na bumabalot sa kanilang buhay. Sa ikalawang linggo matapos ang araw ng kasal, ang baryo ng San Vicente ay patuloy na tahimik. Ngunit sa mundo ni Maria Teresa, isang bagyo ang unti-unting sumasalubong sa kanyang puso. Ang bawat lihim na natuklasan mula sa lumang kahon
ay nagdadala ng bagong palaisipan. Isang sulat, matagal nang nakatago, ay naglalaman ng pahiwatig ng isang lihim na koneksyon ni Andres sa isang pamilya sa Laog. Isang pamilya na matagal nang may pinapasan na hinanakit at hindi pagkakaintindihan. Ang bawat salita ay nagbukas ng sugat sa nakaraan at ang bawat alaala ni Andres ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang ikalawang malaking virada ay dumating isang hapon habang si Maria Teresa ay naglalakad sa tabing dagat. Sa ilalim ng naglalarong sinag ng araw, natagpuan niya ang isang lumang kahon sa baybayin. Isang kahon na hindi niya inaasahang makikita, puno ng mga lihim na dokumento at litrato na nag-uugnay kay Andres sa isang pangyayaring matagal nang pinipigilan sa alaala. Ang isang litrato ay nagpapakita kay Andres kasama ang isang babae. Nakangiti, ngunit may halong lungkot sa mata. Hawak ang kamay ng matandang babae mula sa sulat na natagpuan niya. Ang bawat detalye ay nagdadala ng tensyon at pangamba. Ang tanong na paulit-ulit sa kanyang puso ay, bakit hindi niya ito sinabi sa akin? Sa gitna ng pagkatuklas ng lihim na ito, isang panibagong tensyon ang sumiklab. Ang isang lihim na transaksyon sa Lawag, dokumentado sa lumang papel na halos hindi mabasa ang tinta, ay nagbukas ng tanong tungkol sa tunay na dahilan ng pagkawala ni Andres sa araw ng kasal. Ang bawat pahina ay tila may sariling poses, nagbabala at naguudyok sa kanya na magpatuloy sa paghahanap kahit na ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ang bawat sulat ay nagdadala ng kasaysayan na matagal nang nakatago at ang bawat alaala ni Andres ay mas nagiging malinaw sa mata ni Maria Teresa. Sa hapon ng ika-4 na araw ng paghahanap, isang lihim na liham mula sa Lawag ang natagpuan niya, nakalagay sa ilalim ng lumang mesa sa kanilang tahanan. Ang sulat ay naglalaman ng babala at paliwanag. May panganib sa paghanap ng katotohanan. May mga tao na ayaw makita ang lihim na mabunyag. Ang bawat linya ay puno ng tensyon at pangamba. Ngunit sa kabila nito, ang puso ni Maria Teresa ay puno ng determinasyon. Ang tanong na, paano ko haharapin ang lahat ng ito, ay paulit-ulit na bumabalik. At awat sagot ay nagdadala ng panibagong palaisipan. Ang baryo ay patuloy sa tahimik na buhay nito. Ngunit si Maria Teresa ay naglakad sa dilim ng gabi. Iniisip ang bawat lihim, bawat pangyayari, at bawat koneksyon ni Andres sa nakaraan. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng pag-asa at pangamba, habang ang bawat alala ay nagdadala ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-aalala, ngunit kasabay nito may apoy ng determinasyon na hindi kayang patayin ng takot. Habang lumalalim ang kanyang paghahanap, nakaramdam siya ng matinding pagkabigo at lungkot. Ang bawat lihim na natutuklasan ay nagdadala ng mas maraming problema kaysa solusyon. Ang kanyang pakiramdam ay tila ba isang bagyo na hindi mapigil. Ang bawat sandali ay puno ng pangamba. Kung hindi niya malalaman ang buong katotohanan, paano niya haharapin ang hinaharap? Ang bawat hakbang ay puno ng tensyon, ngunit ang bawat hakbang ay mahalaga para sa kanyang puso at kaluluwa. Isang gabi, habang nagmumuni-muni sa ilalim ng buwan sa tabing dagat ng San Vicente, naisip niya, paano ko hahanapin ang katotohanan kung bawat hakbang ay may kasamang panganib? Ang tanong na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bawat puso na nakaranas ng pagkawala at lihim. Ang bawat tao na nakikinig sa kanyang kwento ay maaaring maramdaman ang kanyang sakit, ang kanyang pangamba, at ang kanyang determinasyon. Sa bawat lihim na natutuklasan, ang koneksyon sa nakaraan ni Andres ay nagiging mas malinaw. Ang bawat litrato, sulat,
at dokumento ay naglalahad ng bagong aspeto ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya at ng mga taong may kinalaman sa pagkawala. Ang bawat detalye ay nagdadala ng tensyon, ngunit sa kabila nito may liwanag ng pag-asa. Ang kanyang determinasyon ay lumalakas at ang kanyang puso ay patuloy na naghahanap ng sagot sa gitna ng dilim. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Kung ako ang nasa kanyang lugar, ano ang gagawin ko? Ang tanong na ito ay hindi lamang para kay Maria Teresa, kundi para sa bawat nakikinig sa kanyang kwento. Ang bawat isa ay nahaharap sa sariling damdamin, sa sariling takot at sa sariling pag-asa habang sinusubaybayan ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Habang lumalalim ang tensyon, isang maliit na tagpo ang nagbibigay ng panandaliang aliw. Si Maria Teresa ay nakipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan, si Liza, na tumulong sa pagbibigay ng payo at suporta. Ang mga kwentuhan nila ay nagdala ng kakaibang aliw sa gitna ng unos ng kanyang damdamin. Ngunit kahit sa mga sandaling ito, ang tanong na ano ang nangyari kay Andres ay hindi nawawala. Ang bawat sagot ay nagbubukas ng bagong palaisipan at ang bawat palaisipan ay nagdadala ng bagong cliffhanger na nagpapanatili ng tensyon sa kanyang puso. Ang baryo ay tahimik. Ngunit bago matapos ang ikalawang linggo ng kanyang paghahanap, isang panibagong paanyaya ay dumating. Kung nais mong samahan si Maria Teresa sa bawat hakbang ng kanyang paghahanap, mag-subscribe sa channel at maramdaman ang bawat tensyon, bawat damdamin at bawat lihim na natutuklasan. Sa bawat sandali ng kanyang buhay, bawat manunood ay makakasama sa bawat hakbang. Mararamdaman ang kanyang sakit at madarama ang kanyang determinasyon. Ang pangalawang virada at ang masalimuot na yugto ng sakit at pagninilay ay nagbukas ng mas malalim na kwento. Isang kwento na puno ng lihim, pangamba at determinasyon. At isang kwento na patuloy na maghuhubog sa bawat hakbang ni Maria Teresa patungo sa katotohanan. Ang huling yugto ng kwento ay nagsimula sa isang malamig ngunit maliwanag na umaga sa bayan ng Laoag. Ang mga alon sa tabing dagat ay humahaplos sa buhangin, nagdadala ng kakaibang katahimikan. Ngunit sa puso ni Maria Teresa, isang bagyo ang nagaganap. Ang paghahanap ng katotohanan ay nagdala sa kanya sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan, isang lugar na matagal nang may nakatagong lihim. Ang bawat hakbang patungo sa pinto ay puno ng pangamba, ngunit kasabay nito may apoy ng determinasyon sa kanyang puso. Pumasok siya sa loob at sa loob ng lumang silid nakita niya si Andres. Nakaupo sa tabi ng bintana, ang mga mata puno ng lungkot at pagsisisi. Ang kanyang pagkakita kay Andres ay nagdala ng halo-halong damdamin, takot, pag-asa at kalungkutan. Hindi niya alam kung saan magsisimula, ngunit alam niya na ang sandaling ito ay magbabago ng lahat. Maria Teresa. Ang boses ni Andres ay pabulong, puno ng pangungulila at pag-aalala. Hindi niya mawari kung paano simulan ang paliwanag, ngunit alam niya na walang oras para sa pag-aalinlangan. Hindi ko sinasadya na mawala sa araw ng kasal. Ang bawat salita ay bumabagsak sa puso ni Maria Teresa, tulad ng mabigat na patak ng ulan. Ang sakit ng mga nakaraang linggo ay sumabog sa kanyang damdamin. Ngunit kasabay nito, may liwanag ng pag-asa. Ang unang hakbang sa bawat salita. Naramdaman ni Maria Teresa ang bigat ng nakaraan at ang lakas ng kanyang sariling damdamin. Ang bawat alaala ng kanilang nakaraan, ang mga hapong naglalakad sa tabing dagat ng San Vicente, ang mga gabing tahimik sa ilalim ng buwan, ang bawat halakhak at bawat haplos ay bumalik. Bawat isa ay nagiging bahagi ng proseso ng pagpapatawad. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang baryo ay tila tahimik.
Ngunit ang bawat sandali sa loob ng lumang bahay ay puno ng tensyon. Ang bawat hakbang patungo sa puso ni Andres ay may kasamang pangamba. Paano kung ang lahat ay nagbago na at ang katotohanan ay masakit kaysa sa inaasahan? Sa kabila nito, ang determinasyon ni Maria Teresa ay hindi matitinag. Alam niya na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng lakas ng loob, ng katapangan at ng kakayahan magpatawad. Ang climax ay dumating nang magtagpo ang kanilang mga mata sa isang huling sandali ng katahimikan. Ang lahat ng sakit, pangamba at lihim ay nagtipon sa silid na iyon. Bawat isa ay nagdadala ng sariling bigat, ngunit sa huli, ang mga kamay nila ay nagtagpo at sa simpleng haplos, nagkaroon ng unti-unting pagbabalik ng tiwala at pagmamahal. Ang bawat paghinga ay puno ng tensyon, ang bawat pos ay may kahulugan, at ang bawat salita ay nagdadala ng lalim ng emosyon. Sa pagbabalik tanaw, ang kwento ay nagturo ng isang mahalagang aral. Ang katotohanan, ganuman kasakit, ay kailangang malaman. Ang pagmamahal, ganuman kakomplikado, ay may kakayahang maghilom. At ang pag-asa, kahit sa pinakamadilim na sandali, ay hindi kailanman nawawala. Ang tunay na pagmamahal ay hindi namamatay. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya at ang sakit ay maaaring maging lakas. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para kay Maria Teresa at Andres. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong mahalaga. Sabihin sa amin aling bahagi ang higit na nagpakilos sa iyo. At kung nasiyahan ka sa kwentong ito, humanda ka para sa susunod na ang liham na nawala. 40 taon na ang nakaraan, ang lihim na nagbago ng 3 henerasyon. Mag-click ngayon at ipagpatuloy ang emosyonal na paglalakbay kasama namin. Ang bawat manonood ay iniwan sa isang halo ng pag-asa, pagninilay at pangungulila. Ang mga damdaming pumapagitna sa pag-ibig, katotohanan at pagpapatawad. Ang kwento ni Maria Teresa at Andres ay hindi lamang kwento ng pagkawala at lihim, kundi kwento ng lakas, katapangan at ang walang katapusang kakayahan ng puso na magmahal, magpatawad at maniwala muli. Sa huling sandali, ang bawat detalye ng kanilang buhay, mula sa tahimik na tabing dagat ng San Vicente hanggang sa lumang bahay sa Laoag, ay naging simbolo ng pag-asa. Ang bawat alaala ay nagbigay ng liwanag sa kadiliman. Bawat haplos ay nagdala ng pagpapatawad at bawat salita ay naghatid ng katotohanan. Ang kwento nagtapos, ngunit ang epekto nito ay mananatili sa puso ng bawat manonood, naghihintay ng susunod na kabanata, ang susunod na lihim at ang susunod na emosyonal na paglalakbay.